maging ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas ang bayan kung laging handa ang mamamayan. Tunghayan ang mga balita at kwento ng kahandaan, pagtutulungan at mabilis na aksyon sa Civil Defense in Action. Bahagyang lumakas ang bagyong Krising habang kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran ng mainland Cagayan at Babuyan Islands. Namataan ang sentro nito 175 kilometro sa silangan ng Tuguegarao City, Cagayan, habang kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometro kada oras. May taglay itong hangin malapit sa sentro na nasa 75 kilometro kada oras at pagbugsong aabot sa 70 kilometro kada oras. Itinaas na rin ang signal number 2 sa mga lugar ng Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Kalinga, Hilaga at gitnang bahagi ng Abra, silangang bahagi ng Mountain Province, silangang bahagi ng Ifugao, Ilocos Norte at hilagang bahagi ng Ilocos Sur. Habang signal number 1 naman sa mga lugar ng Quirino, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Mountain Province, natitirang bahagi ng Ifugao, natitirang bahagi ng Abra, Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, hilagang bahagi ng Pangasinan, hilagang bahagi ng Aurora at hilagang bahagi ng Nueva Ecija. Samantala, puspusan na ang paghahanda ng inyong Office of Civil Defense para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Ito nga, tuloy-tuloy ang ating coordination with different local government units through our regional offices, no? So tuloy-tuloy ang pagbigay natin abiso and pagkuha ng mga report sa kanila and making sure na ready ang national agencies na mag-augment in case na kailangan po ng tulong ng mga local government units. Pagtitiyak ni OCD Officer in Charge, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, handa at laging nakaantabay ang ahensya. Opo, meron tayong 598 search and rescue teams on standby na pwedeng tumulong or mag-augment sa ating mga local government units, lalo na sa Northern Luzon area po. Aniya, itinaas na rin ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang Red Alert status mula sa Blue Alert. As of noon kahapon, no, nagtaas na tayo from blue to red. Ibig sabihin all resources ay naka-ready na, ready for deployment, and lahat ng agencies na involved ay mag-duty na po or naka-duty na dito sa operation center face to face at tuloy-tuloy ang aming koordinasyon hanggang sa mga local government units. So yun po ang kaibahan. Pag blue po, OCD lang halos ang naka-duty dyan. Pag red alert, nandyan na po yung mga kasamahan natin from the armed forces, from DSWD, DOH at iba pa po. Sa gitna ng pananalasa ng bagyong Krising, nagsagawa na rin ng rescue operation ang mga tauhan ng 61st Special Action Company ng Philippine National Police sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Aris Sitdogan, kasama ang Local Disaster Risk Reduction and Management Office ng Isabela, Negros Occidental. Agad na inilikas ang mga residente sa mga binahang lugar at nagkaloob din ng agarang tulong. Samantala, binaha rin ang ilang barangay sa El Nido, Palawan dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na pinalalakas pa ng habagat. Agad namang nagsagawa ng rescue operation ang Marine Battalion Landing Team 11 kasama ang 37th Marine Company, 311th Marine Company at 11th Special Forces Company para sa mga apektadong residente. Sa patuloy pa rin na paghagupit ng bagyong Krising na sinamahan pa ng habagat, pinag-iingat ang publiko sa posibleng epekto nito lalo na sa mga malapit sa baybayin. Sa abisong inilabas ng Pag-asa as of 2 p.m., nag-iingat ang ilang lugar dahil sa minimal to moderate risk ng storm surge o daluyong, partikular na sa mga lugar ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Paalala ng ahensya,
na pwedeng makaranas ang mga nabanggit na lugar ng taas ng alon na aabot sa 1 hanggang 2 metro. Inaabisuhan din ang mga residente na huwag munang pumalaot at lumikas muna sa mas matataas na lugar at manatiling nakatutok sa mga susunod pang abiso ng mga otoridad. Mahalagang malaman ang public storm warning signals para sa kaligtasan ng lahat. Sa Public Storm Signal number 1, asahan ang pagsama ng panahon sa loob ng 12 oras dahil sa paparating na bagyo, na may bilis na 30 to 60 kilometers per hour ang hangin na mararanasan sa loob ng 36 na oras. Maaring umiksi ang pagitan ng mga bugso ng hangin depende sa lapit ng bagyo. Sa Public Storm Signal number 2, apektado ng bagyo ang isang lugar at hanging may bilis na 60 hanggang 100 kilometers per hour sa loob ng 24 na oras. Maaaring mabali ang mga sanga o mabunot ang mga puno. Apektado ang mga pananim. Maaaring matuklap ang mga yerong bubong. Mapanganib ang dagat para sa maliliit na bangka. Sa Public Storm Signal number 3, may bilis ang hangin na 100 hanggang 185 kilometers per hour ng bagyong paparating sa loob ng 18 oras. Maraming puno ang matutumba. Maaaring masira ang mga bahay na gawa sa light materials. Sa Public Storm Signal number 4, ang bagyo ay may dalang hangin na nasa 185 hanggang 220 kilometers per hour ang bilis. Magdudulot ng napakalakas na hangin, malawakang pag-ulan at pagbaha, pinsala sa mga ari-arian at panganib sa buhay ng mga tao. Sa Super Typhoon, napakalakas na bagyo na may bilis ng hangin na 220 kilometers per hour sa loob ng 12 oras. Pinakamalakas ito sa kategorya ng bagyo na magdudulot ng malawakang pinsala sa mga ari-arian, malawakang pagbaha, malawakang pagkasira sa mga istruktura. Ugaliing umantabay sa anunsyo ng mga otoridad upang makatulong sa paghahanda at maiwasan ang pagkawala ng buhay at pagkasira ng mga ari-arian. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na maging alerto laban sa banta ng bagyong Krising. Kabilang sa naging direktiba niya ay ang pagsasagawa ng Pre-Disaster Risk Assessment sa NDRRMC, kasabay ang activation ng Emergency Operations Center. Kasama na rin dyan ang utos ng palagiang paglalabas ng mga impormasyon kaugnay sa sama ng panahon para masigurong maaabisuhan ang mga lugar na posibleng maapektuhan. Pati po dito ang DOST, Pag-asa, gano'n din po. May continuous weather monitoring and provisions of weather updates to all stakeholders. Pati po ang DILG, ang DSWD ay naka-alerta na po patungkol po dito. Sa panig ng DSWD, mahigit 3 milyong kahon ng family food packs ang nakahanda. Alinsunod sa direktiba ng Presidente na maging handa ang lahat sa lahat ng pagkakataon, ayaw na nilang umabot pa sa worst case scenario ang mga tatamang kalamidad bago pa umaksyon. Katunayan, LPA pa lang ang bagyo ay may mga nakahanda ng stockpiles at naka-standby na malapit sa lugar ng mga inaasahang maaapektuhan. Bukod sa food packs, may nakahanda ring higit 773 million pesos na halaga ng non-food items tulad ng sleeping kits, hygiene kits, water containers at shelter materials. Ang NDRRMC naman, ikinasa na ang detailed duty officers ng AFP, BFP, PCG at PNP, habang inaatasan ang regional offices ng Office of Civil Defense na paigtingin ang koordinasyon. Inalerto na rin ng OCD ang mga lokal na pamahalaan at mga komunidad, kaugnay sa inaasahang malalakas na pag-ulan. Inabisuhan din ng publiko na makinig at sumunod sa abiso ng mga otoridad. Binabantayan naman sa Bicol Region ang posibleng pagdaloy ng lahar mula sa Bulkang Mayon at Bulusan kapag nagtuloy-tuloy ang ulan.
Kasabay ng pag-iral ng pinakamataas na alerto ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, naka-red alert status at handang umalalay 24/7 ang Disaster Response Command Center ng Department of Social Welfare and Development sa mga posibleng maging epekto ng Bagyong Krising sa bansa. Mismong si DSWD Secretary Rex Gatchalian ang nanguna sa unang araw ng monitoring ng ahensya sa Command Center kung saan dumarating ang mga impormasyon mula sa mga rehiyon para agad na makapagpadala ng humanitarian assistance. Sisiguruhing matutugunan ang pangangailangan ng mga residente na nasa evacuation center at maitatawag sa pinakamalapit na DSWD hub sa lugar. Mga nakahandang tulong ng DSWD sa Bagyong Krising. Naka-preposition na ang family food packs at non-food items sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Anumang oras, maaari itong ipamahagi sakaling kailanganin ng mga lokal na pamahalaan sa kanilang nasasakupan. Sa kalagitnaan ng paggalugad ng divers ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake kahapon para maghanap ng hinihinalang labi ng mga nawawalang sabungero nang biglang magbuga ng usok ang Bulkang Taal. Nagsimula ito bandang 3:01 ng hapon at tumagal ng 12 minuto. Ayon sa PHIVOLCS, 3 minor phreatic eruptions ang naganap mula sa main crater ng bulkan. Umabot naman ng 2,400 meters ang taas ng abo na tinangay ng hangin papuntang southeast. Tiniyak naman ng ahensya na karaniwang nangyayari ang ganitong klase ng pagbubuga simula pa noong 2021. Ang phreatic eruption ay bunsod ng contact ng groundwater sa maiinit na bato sa ilalim ng bulkan. Samantala, nasa opposite direction ng Mount Taal ang bahagi ng lawa kung saan isinasagawa ng PCG ang retrieval operations. Pero pansamantala muna nila itong inihinto habang hinihintay ang abiso mula sa PHIVOLCS kung ligtas na bang bumalik sa operasyon. Nananatili pa ring nasa alert level 1 ang Bulkang Taal. Ibig sabihin, ipinagbabawal sa publiko ang pagpasok sa Taal Volcano Island. Tuwing umuulan, makatatanggap ng text o mababasa sa social media ang iba't ibang color-coded warning. May yellow, may orange, at may red. Ano ba ang ibig sabihin nito at gaano kalakas ang ulan na dala nito? Sa Facebook page ng inyong Office of Civil Defense, makikita ang color-coded rainfall advisory ng Pag-asa. Kapag yellow warning, asahan ang malakas na pagbuhos ng ulan. Aabot sa 7.5 mm per hour hanggang 13 mm per hour ang bubuhos at inaasahang bubuhos pa sa loob ng 3 oras. Posible ang pagbaha sa mga mabababang lugar o malapit sa mga ilog. Ang kailangan gawin, manatiling nakamonitor at maging alerto. Sa ilalim naman ng orange rainfall warning, matindi ang pagbuhos ng ulan. Aabot sa 15 mm per hour hanggang 30 mm per hour ang inaasahang bubuhos sa loob ng 3 oras o aabot sa 45 mm hanggang 65 mm ang bubuhos pa sa loob ng susunod na 3 oras. May banta ng pagbaha sa mga mabababang lugar o malapit sa mga ilog. Ang payo ng OCD, maging alerto at manatiling handa sa posibleng paglikas. At kapag red warning ang inyong lugar, asahan naman ang walang humpay na pagbuhos ng ulan. Lagpas 30 mm per hour ang bubuhos o inaasahang bubuhos sa loob ng 3 oras o aabot sa 65 mm ang inaasahang bubuhos pa sa loob ng susunod na 3 oras. Asahan din ang malubhang pagbaha. Dapat na agad lumikas sa mas mataas na lugar sa lalong madaling panahon. Tandaan, ligtas ang bawat mamamayan kung handa laban sa anumang sakuna. Dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Laging tandaan na bawat segundo ay mahalaga. Ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya't mainam na laging handa anuman ang ganap.
Dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Danny Lagman at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging